Kabanata 2601. Ang muling pagkabuhay. Para kay Tsurugi, ang pagbisita sa carrier ng sasakyang panghimpapawid ay isang bagay na nagpapasigla sa kanya, ngunit sa kasalukuyan, tila may isa pang mahalagang bagay na dapat gawin. Anong problema? Kamatayan, syempre. Sa oras na ito, ang Diyos ng kamatayan ay tinamaan ng husto. Kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataon na sirain siya, maaaring mas mahirap talunin siya sa susunod na makaharap mo siya. Iminumungkahi kung isuko mo ang ideyang ito. Biglang nanggaling ang boses ni Zeus mula sa likuran. Wala man lang akong kumpiyansa na talunin ang Diyos ng kamatayan, kaya huwag kang makipagsapalaran. Nang sabihin ni Zeus ang mga salitang iyon, hindi na nagulat si Tsurugi. Pagkatapos ng lahat, mula sa nakaraang labanan, naramdaman na niya ang transcendent na lakas ng Diyos ng kamatayan, at si Zeus ay talagang hindi naman ito pervert na kalaban. Kaya lang hindi ito ang ikinagulat ni Tsurugi. Bakit ka nandito? Tanong ni Tsurugi na nakakunot ang noo. Sa kanyang opinyon, ito ang aircraft carrier ng China. Makatuwiran na bilang Zeus, hindi ito dapat lumitaw dito, maliban kung mukhang gusto mo ring yakapin. Mga hita ni Huaxia, hahaha. Saglit na natigilan si Tsurugi, pagkatapos ay nag-react, tinapik si Zeus sa balikat ng hindi sinasadya, at masayang ngumiti. Nang marinig ito ni Tsurugi, naging pangit ang ekspresyon ni Zeus. Hindi pinansin ni Tsurugi ang lalong pangit na mukha ng kabilang partido at tumawa. Ano ba, Zeus? Napakahusay natin sa China, kung balang araw ay handa kang baguhin ang iyong nasyonalidad para sumali sa China, sa palagay ko ay tatanggapin kita ng dalawa. Mataas ang mga kamay at paa. Oo. Hayaan si Zeus na baguhin ang kanyang nasyonalidad. Matapos pakinggan ito, ang hari ng mga Diyos, ang kanyang ekspresyon ay halos damumi. Sa oras na ito, narinig din ang boses ni Euphigio mula sa likuran ni Zeus. Sa tingin ko ay napakaganda ng panukala ni Tsurugi, Zeus, maaari mo itong pag-isipang mabuti. Tsurugi hahaha tumatawa ng malakas. Ang susunod na 2 oras ay magiging lubhang kaaya-aya para sa Tsurugi. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na bisitahin ang aircraft carrier ng Huaxia. Mahirap bilangin kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ng mga taga-disenyo ng Huaxia sa mobile fortress na ito sa dagat. At ngayon, ang pangarap ng ilang henerasyon sa China ay naging realidad na. Ang sasakyang panghimpapawid carrier na ito ay mukhang walang katulad na kahanga-hanga at engrandi mula sa labas. Ngunit kapag mas malapit ka sa interior, mas mamamangha ka sa pagiging komplikado at pagiging sophisticado nito. Sa isang punto, lumitaw sina Wang Hoxing at Zhang Yukan sa likod ni Tsurugi, nakangiting sinabi ni Wang Hoxing. Tsurugi, ano ang nararamdaman mo kapag nakita mo ang aming aircraft carrier? Piling ko gusto kong sumali sa Navy. Sabi ni Tsurugi na may seryosong tingin. Ang pangungusap na ito ay nagpasaya kay Zhang Yukan. Ikaw bata, tandaan, palagi kang magiging miyembro ng Lutey, kung gusto mong tumakbo sa Navy, walang paraan. Masayang sinabi ng malakas na boses ni Wang Hoxing. Okay, Tsurugi, kung handa kang pumunta sa Navy, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ko. Sina Tsurugi at Wang Hoxing ay parehong mga pangunahing general, tila ang confidential na balitang ito ay alam na ni Wang Hoxing. Siyempre, dahil dumami ng parami ang kontribusyon ni Tsurugi sa bansang ito. Natatakot ako na ang ranggo ng mayor na general na hawak niya ay mas may direkta sa mga kaukulang individual ng mga nakatataas na pinuno. Kung bakit ito ginawa ng mga nangungunang executive. Bukod sa ilan sa mga pinakamalalim na dahilan, ang pinakasimple ay maaaring magkaroon ng momentum para sa Tsurugi. Bilang pinakabatang mayor na general sa mapayapang panahon, hindi siya dapat laging nakatago sa dilim. Ang pagkakakilanlan na kinainggitan ng hindi mabilang na mga tao ay tuluyang mabubunyag sa harap ng mga mata ng lahat at maliligaw sa sikat ng araw. Mula sa puntong ito lamang, ang kinabukasan ni Tsurugi ay walang limitasyon. Sa kasamaang palad, wala siyang political o utilitarian intentions, kung hindi ay tiyak na lalampas pa ang mga naabot niya. Tungkol sa mainit na paanyaya ni Wang Hoxing, nakangiting sinabi ni Tsurugi. Kung pupunta ako sa hukbong dagat, imposibleng mamuno ako sa buong formation ng aircraft carrier. Mas gusto kong maging isang sundalo na nauna. Ito talaga ang iniisip ni Tsurugi. Kahit gwapo siya, gusto lang niyang maging pinakasimpleng mandirigma.
Tumingin si Wang Hoxing kay Surui at seryosong nagsabi, "Kuya, pinaglilingkuran talaga kita." Kahit na siya ay maituturing na isang batang sundalo sa hukbong dagat, siya ay mas mahusay kaysa kay Surui. Si Rui ay nasa kanyang kabataan. Ngunit sa oras na ito ay handa niyang tawaging kapatid si Surui ng taos puso. Lahat sila ay mga profesional na sundalo. At lahat sila ay handang sumulong para sa bansang ito, at iniisip ni Wang Hoxing na hindi niya magagawa ang mga kabayanihan ni Surui, at dahil dito ay lalo niyang hinahangaan si Surui. Napakamot ng ulo si Surui at medyo nahihiyang ngumiti. Sa totoo lang, ako ay isang napakasuwi na tao, at lalo akong humahanga sa iyo, na nakatagal sa dagat sa loob ng 10 taon, kung ako yun kung ginawa niya iyon, siya baka nagbago na ang career report niya. Si Wang Hoxing ay natural na hindi naniniwala sa mga salita ni Surui. Ngunit si Zhang Yukan, na alam ang karakter ni Surui, ay natural na alam na ang kanyang paboritong matandang subordinate ay nagsasalita mula sa kanyang puso. Kaya niyang kumpletuhin ang anumang gawain ng perpekto. Ngunit hindi niya kayang tiisin ang mga mahigpit na hadlang. Ito ay hindi isang normal na sundalo, tila siya ay ipinanganak na lumabag sa mga patakaran. Ano ang susunod mong plano? Gusto mo bang manatili sandali sa aming barko? Tanong muli ni Wang Hoxing. Siya at si Surui ay napakasama rin ng ulo. Siguradong hihilahin si Surui para uminom hanggang madaling araw. Hindi magtatagal at darating ang isang marangal na panauhin. Nakangiting sabi ni Surui. Kehe, alam ko kung sino ang sinasabi mo, pero kahit gaano sila katigas, kailangan nilang magpigil para sa akin kapag pumunta sila dito. Nakangiting sabi ni Wang Hoxing. Tumingin si Surui kay Zhang Yukan. Matandang hepe, ano ang nangyayari sa pamilya Marshall? Natural may mga profesional na kumukonekta sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala, hindi mo gagawin. Sayangin mo ang pagkakataong ginawa mo sa buhay mo sa pagkakataong ito. Masayang sabi ni Zhang Yukan, mukhang maganda ang mood niya. Ginagamit ang buhay upang lumikha ng mga pagkakataon. Hindi mapag-usapan. Hindi makapag-usap tungkol dito. Awkward na ngumiti si Surui, ngunit totoo ang sinabi ng matandang amo, sa pagkakataong ito ay halos mamatay na siya sa baho, sa septic tank. Sa loob ng ilang minuto, muling tumunog ang cellphone ni Marshall, at sa pagkakataong ito, Lieutenant General Judicial pa rin ang tumatawag. Sa oras na ito, hindi makaupo ang Deputy Commander ng Chapter 4 Fleet. Iniisip ito ni Surui, ang nakalipas na 2 oras ay isang napakahirap na pagsubok para sa espesyal na Tenyente General na Hudisyal. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpa siya si Surui na sagutin ang telepono. Ginoo, Jewett. Hello. Nakangiting sabi ni Surui, ngayong nasa kamay na niya si Marshall, ibig sabihin ay mahigpit niyang hinawakan ang inisyatiba. Mahirap talagang humanap ng ibang alon sa panahong ito. At saka, sa pagkakataong ito, ang kalaban nila ay si Surui. Si Marshall ba ay nasa fleet ng Huoxie? Sabi ni Jewett, sobrang balisa nga ang boses niya, siguro ang mga higher up ng Marshall family ay naglagay din sa kanya ng matinding pressure. Nakangiting sabi ni Surui. Mr. Jewett, to be exact, Marshall is now on the Foxing. Foxing. Nang marinig ang sagot ni Surui, nagsalubong ang mga kilay ni Jewett. Bilang Deputy Commander ng Chapter 4 Fleet, siya naturally, alam natin na ang Foxing na ito ay ang pangalan ng isang domestic aircraft carrier ng Huoxie Chapter. Ang lahat ng mga ito ay independenteng binuo at ginawa ng Huoxie. Ang taong ito, si Surui, ay talagang nagdala kay Marshall sa Huoxie aircraft carrier. Kahit na, nang-ahas pa siyang makipagrelasyon kay Huoxie sa bagay na ito. Masasabi bang hindi na kailangan pang pakialaman ni Huoxie ang pangitain ng pamilya Marshall? Agad na tumibok ang puso ni Jot maraming ideya. Ngunit isang bagay ang mali niya. Iyon ay miyembro siya ng pamilyang Marshall. Kaya natural niyang maramdaman na ang pamilyang ito ay lubhang makapangyarihan. Ngunit ang China ay isang malaking bansa sa silangan, at ito ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Gaano kitikot ito? Paano ka matatakot sa isang pamilya? Kahit na ang pamilyang ito ay naipasa sa daan-daang taon. Kahit na ang taong namamahala sa pamilyang ito ay maaaring maimpluwensyahan ang patakaran ng isang partikular na bansa sa pamamagitan ng ilang salita. Ngunit ang Huoxie ay may ang mga takot na mayroon. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito?
Malungkot na sabi ng judiciary. Siyempre alam ko, ang kahihinatnan ay, sarkastikong sabi ni Suru, ikaw, isang marangal na Vice Admiral ng US Navy, ay pupunta sa Foxing sa mahinang boses upang kunin ang mga tao. Ikaw. Taway ni Jewett nakakagalit lang pero agad nitong pinigilan ang galit sa puso. Dahil walang mali sa sinabi ni Surui. Sa panahon ngayon, bukod sa personal na sumakay sa Foxing, mayroon pa bang ibang paraan? Marshall, bastard ka. Hindi maiwasang magmura ni Jewett. Kung ang pinsan na ito ay hindi kumilos sa kanyang sariling paraan, paano siya nahuhulog sa ganoong pasibong sitwasyon? Bakit kailangan mong sumakay sa Foxing para kunin ang mga tao? Bilang karagdagan, sinadyang ginamit ni Surui ang salitang mapagpakumbaba na sadyang nakakainsulto. Ngayon, may ideya sa puso ni Jewett. Iyon ay hayaan si Marshall na mamatay sa sasakyang panghimpapawid ng China. Ang isang mapagmataas at mapagmataas na lalaki. Kahit na ibalik siya, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pinsala sa pamilya. Sa hindi inaasahan, ang mga salita ni Surui ay lalong nagpagalit kay Jude. Ano ang narinig ko? Ano ang narinig ko lang? Ininsulto mo talaga si Mr. Marshall. Oh, Teniente General Judith, nakalimutan kong sabihin sa iyo, hindi ko sinasadyang na-record ang iyong tawag sa telepono. Nang marinig ang pangungusap na ito, biglang naging maganda ang ekspresyon ni Jewett. Bastos. Hindi niya maiwasang mapagalitan ulit. Gayunpaman, agad na sinabi ni Surui. Ibig mo bang isumpa ako o si Marshall? Nakikinig sa paghuhukay ni Surui dito at doon, hindi alam ni Jupiter kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Sabihin mo sa akin ang iyong mga coordinate, sabi ni Jewett. Ang ibig sabihin nito ay talagang handa na siyang sumakay sa barko. Maliban doon, walang partikular na magandang solusyon si Jewett. Talagang matapang si Teniente General Jude. Nakangiting sabi ni Surui. Kaya lang, ang hindi ko alam ay sumakay ka sa Foxing ng ganito, hindi ka ba natatakot na makulong sa amin? Nang marinig ang pangungusap na ito, muntik nang mabulunan si judiciary sa sariling laway. Kung maglakas loob ka, haharapin mo ang panganib na paputukan ng US Navy. Galit na sabi ni Jewett. Talaga, nakangiting sinabi ni Surui. Kung ganoon nga, sa palagay ko kailangan naming ipakita sa iyo ang aming saloobin. Tandaan, hindi ang aircraft carrier formation ng Huaxia ang bumamba sa iyo sa pagkakataong ito, ngunit ang templo ng araw. Bago tuluyang bumagsak ang boses ni Surui, isang lamig ang likas na bumuho sa puso ni Jude. Anong ginagawa mo, loko? Kaagad pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang tumunog, at ang isang maninira ng kabanata IV fleet ay nanginig ng husto, at pagkatapos ay tumunog ang malupit na sirena. Nag-ring. Si Jewett ay umungal, damn it, it's a torpedo. Kabanata 2602. Ang pinakamasama ay darating pa. Kung sinabi mong sunog, sunog lang. Ito ang estilo ni Surui. Bagamat halos lahat ng mga turista mula sa China ay inilikas, marami pa rin ang namatay at nasugatan sa isla ng De France. Bagaman ang kudeta ay binalak at inilunsad ni Marshall. Kung sasabihin natin na ang mga tao sa likod niya ang estado ay ganap na walang kamalayan sa bagay na ito ay imposible lamang. Hindi lang sila papayag, kundi magbibigay pa ng kaukulang suporta sa likod ng mga eksena. Kung ang mataas na antas ng mga opisyal ng partikular na bansang ito ay pawang mga bingi at bulag, kung gayon paano maaaring lumitaw ang ika-4 na fleet ng kabanata sa malapit na tubig? Sa isang tiyak na lawak, ang mga interes ng pamilya ni Marshall ay katumbas din ng mga pambansang interes sa likod ng mga ito sa ilang larangan. Kaya, sa pananaw ni Surui, bagamat ang buhay ng mga turistang Chino ay pumanaw na at hindi na maipanganak muli, kailangan niyang maibalik ang hustisyang ito. Hindi madali para sa China na lantarang lumaban. Kaya kikilos si Surui sa ngalan ng Temple of the Sun para turuan ng leksyon ang Kabanata 4 Fleet at ipaalam sa kanila na hindi madaling mabuli ang mga Chinese. Sa totoo lang, nakikita ni Surui na ang mga nakatataas na pinuno ng Huaxia ay naghahabol din ng hininga sa pagkakataong ito. Kung hindi ay hindi sila gagawa ng ganoon kataas na hitsura ng pagbuo ng aircraft carrier ng Huaxia, na may hahambing sa ika-4 na kabanata ng isang bansa. Ang fleet ay mahirap sa Pacific. Chapter the 4th Fleet ay matigas, ngunit ano?
Kami ay mas mahigpit, napakatigas na hindi ka makakakuha ng 1 pulgada. Kung gusto mong makalapit sa Defense Island, wala ka man lang pinto. Tulad ng dati. Tinanong ni Surui si Zhang Yugen kung gusto niyang samantalahin ang pagkakataong talunin ang Kabanata 4 na fleet minsan. Kumawa si Zhang Yugen ng haha at iniba ang usapan, ngunit alam ni Surui na dapat mayroong isang bagay na umuusad sa puso ni kasama. Zhang sa oras na iyon. Pinaliwala ng Kodeta na sulsol ni Marshall ang lokasyon ng mga inchik, natural na ayaw itong lumunin ni Zhang Yugen. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay sa pagitan ng dalawang superpower. Kapag napuno na talaga ang apoy, mawawala na ito ng kontrol. Kapag ang kanyan ay pinaputok, ang sitwasyon ay wala sa kontrol ng sinuman. Sa makatuwid, batay sa panimulang puntong ito, ang Huaxia ay maaaring magpadala ng isang aircraft carrier formation upang lumaban ng husto. At handang hayaan ang Surui na nakawan si Marshall sa boxing, na isa ng napakahirap na bagay, na sapat na upang ipakita ang kanilang saloobin at posisyon. Kung tungkol sa paglabas ng Qi, hindi madaling gawin ito sa pangalan ng bansang China, ngunit walang problema sa pangalan ng templo ng araw. Tuwang-tuwa si Surui na makita ang kasalukuyang sitwasyon. Pagkatapos sumigaw si Jupiter ng Fish Thunder, nagpakita si Surui ng mapanuksong tingin at sinabing, "Iginagalang na Tenyente General Jupiter. Sa tingin ko ang kakayahan ng maagang babala ng iyong Kabanata 4 Fleet ay talagang hindi ganoon kahusay. Kaya, napakalaking minahan ng torpedo, pagkatapos lumangoy sa tubig ng napakatagal, hindi mo ba ito napagtanto? Sa tingin ko ang Kabanata 4 Fleet na ito ay katulad ng isang tigre ng papel. Baliw ka, alam mo ba kung ano ang kahihinatnan kung gagawin mo ito?" Galit na ungol ni Judicial. Naglingkod siya sa US Navy sa napakaraming taon. At hindi pa siya natama ng barkong pandigma. Espesyal na kabanata ito. Bukod dito, nangyari ito sa Kabanata 4 na fleet sa ilalim ng kanyang pamumuno. Si Jewett ay sobrang naguguluhan din. Ang mekanismo ng maagang babala ng US Navy ay halos ang pinaka-advanced at makapangyarihan sa mundo. Bakit kahit isang torpedo-pedo ay hindi natuklasan? Tinamaan siya sa sobrang katangahan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Ang bagay na ito ay talagang mahirap unawain, lalo na para kay Judith, na hindi pa nakakaalam ng layunin ng minahan ng isda na ito. Totoo bang hindi natatakot ang China na makipagdigma dito ang Estados Unidos? Alam ni Surui kung ano ang susunod niyang sasabihin bago niya marinig ang mga salita ni Jude, at bahagyang ngumiti. "Mahal na Tenyente General Jude, kung sa tingin mo ay lalaban ang Estados Unidos sa Estados Unidos dahil sa bagay na ito. Kung nagsimula ang Huaxia ng digmaan, ito ay isang malaking pagkakamali. Kailangan kong i-stress ulit. Sa pagkakataong ito, ang templo ng araw ang umatake sa iyo, at wala itong kinalaman sa Huaxia. Tilauso ang gumawa nito, at wala itong kinalaman sa Huaxia." Matapos marinig ang mga salita ni Surui, hindi alam ni Jupiter kung paano tutugon. Natahimik siya ng kalahating minuto bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, "Surui, baliw ka? Baliw ka?" Tumawa si Surui. "Mas mabuting itigil mo na ang pangihirete sa akin, kung hindi, wala akong pakialam na maghulog ng 100 bomba ang mga high-altitude bombers sa deck ng iyong aircraft carrier. Mga high-altitude na bumbero. Anong international joke?" Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Jewett. At sinabi niya na ito ay hindi isang Huaxia dry, nang, "Hindi ako naniniwala na ang iyong Sun Temple ay may mga high-altitude bombers." Puno ng haze ang ekspresyon ni Jewett. Paumanhin. "Hindi mo siguro alam kung magkano ang pera ko." Nanunuya si Surui. "Bagaman mas maliit ang pera ko kaysa sa Estados Unidos, maaaring hindi kasing yaman ko ang ilang maliliit na bansa, kahit isa o dalawang high-altitude bombers, maaari na akong mag-set up ng isa para sa iyo ngayon. Bomber Group, maniwala ka o hindi. Magtatatag ako ng Bomber Group para sa iyo. Maglakas loob ka bang hilingin ito?" Matapos marinig ito, galit na galit si Judicial na gusto na niyang ihulog ang kanyang telepono. "Dapat may submarine sa malapit, hanapin mo at patayin mo." Sigaw ni Judge. Ang kamahalan ng Kabanata IV Fleet ay lubhang nakakapukaw. Ang destroyer ay tinamaan ng Torpedo Thunder, na hindi pa nangyari sa US Navy sa lahat ng mga taon na ito. Nakaramdam ng sukdulang kahihiyan si Tenyente General Jude.
Tila nakita niya ang mapanuksong mga mata ng kanyang mga kasamahan sa bahay. Kung papayagang makatakas ang submarino, naramdaman ni Jute na makakatakas siya mawalan ng uniforme at magbitiw. Ang US Navy ay walang talo, paano ito mangyayari? Tsurui, pasabugin ko ang submarino na iyon. Pira-piraso, sabi ni Jute na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi kinabahan si Tsurui, tumugon siya ng nakangiti. Alam mo ba ang paraan ng mga asasin? Anong asasin? Sabi ni Jute. Nakatayo siya sa tulay. Pinapanood ang radar sa malaking screen ng Central Control na umiikot-ikot, ngunit hindi nascan ang anumang bakas ng submarino, at ang kanyang puso ay nagsimulang lumubog ng unti-unti. Kung makaligtaan mo ang isang hit, maaari kang maglakbay ng 1,000 milya ang layo. Bahagyang tumaas ang boses ni Tsurui nang walang malay. Higit pa, nataman ko na ito. Naunawaan ng hudikatura ang ibig sabihin ni Tsurui. Makatama man o hindi ang kalaban, ilalabas lang nila itong torpedo mine, kung hindi, may panganib na matuklasan ng Chapter 4 Fleet. Ngayon, malamang na hindi mahanap ng Kabanata 4 Fleet ang submarine na ito. Damn bastard! Malakas na hinampes ni Jute ang mesa. Ang Kabanata 4 na fleet ay hindi kailanman naging tulad ng pagkalante mula nang itatag ito sa mapayapang panahon. Sa totoo lang, sa labanan ng Midway Island sa Kabanata 2 World War II, inatake ng Estados Unidos ang lahat ng 4 na Toyo aircraft carrier na Akagi, Kaga, Soryu, at Kiryu, nang sabay-sabay pagkatapos lumubog. Sumakay siya sa kalsada ng invincibility simula noon. Sa digmaang iyon, ang mga ace pilot ni Toyo ay namatay at nasugatan, at ang Zero Fighter ay nawasak din sa malaking bilang, at hindi na sila maaaring magdulot ng anumang banta sa US Navy. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong sikat na labanang pandagat na iyon. At ilang dekada na ring nangingibabaw ang hukbong dagat ng isang bansa. Sa hindi inaasahan, ang Kabanata 4 na fleet ay dumanas ng panibagong paipang pagkawala ngayon. Bagaman tinamaan lamang ito ng torpedo mine, hindi nito nilubog ang buong barko, ngunit malaki rin ang pinsala, at napakahirap ayusin. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay isang bagay ng mukha. Talagang matapang si Huasiya upang magamit ang gayong panlilinlang upang makakuha ng sahod mula sa ilalim ng palayok. Ito ay talagang namamaga ang mukha ng Kabanata 4 na fleet. Hindi ba sila natata? Kot sa hindi mabata na kahihinatnan ng gayong labanan ng firepower. Ang sagot ay tila halata Huaxia ay talagang hindi natatakot. Dahil, sa pagkakataong ito ang pag-atake ay batay sa Sun Temple ni Tsurui. Alam ng multo kung paano magkakaroon ng mga submarino ang Sun Temple, at alam ng multo kung paano sila makakapagtago mula sa pagtuklas ng Kabanata 4 na fleet. Hindi kaya na master ng Huaxia ang isang mataas na teknolohiya na maaaring maiwasan ang pagtuklas. Sa sandaling pumasok ang ideyang ito sa kanyang ulo, nakaramdam ng lamig ang hudikatura sa kanyang gulugod. Sa oras na ito, muling tumunog ang boses ni Tsurui. Lieutenant General Judicial, kung gusto mong lumaban, sa tingin ko ay sasamahan ka rin ni Huaxia. Siyempre, kung ganoon, hindi matitiyak ang buhay ni Marshall, masisiguro. Isa pang malaking butas ang hinukay ng kamay. Kahit na ang tono ni Tsurui ay tila napakapurol, ngunit narinig ni Judicial ang isang lasa ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Tama, pagpapakitang tao at pagpapakita ng kapangyarihan, at pagmumura ng sukdulan. Gumawa ako ng isda, tinamaan ka ng kulog, hindi ka ba kumbinsido? Kung hindi ka kumbinsido, pigilin mo lang ako, dahil nandito pa rin si Marshall. Sa kanyang mga kamay. Kahit na alam ni Jupiter na ginawa ito ng aircraft carrier formation ng Huaxia, hindi siya maaaring mangyari. Siya ay miyembro ng pamilya Marshall. Ang pinakamahalagang gawain ng pagpunta dito sa oras na ito ay ilagay ito ibalik ang aking pinsan. Kaya, dahil si Marshall ay nasa mga kamay ni Tsurui ngayon, si Judith ay nawala ang lahat ng inisyatiba. Kukunin ko si Marshall, sabi ni Judith. Habang sinasabi niya ito, gumawa siya ng isang kilos sa kanyang pinagkakatiwalaan, at ang ibig sabihin ng kilos ay napakasimple, upang sabihin sa US Naval Command kung ano ang nangyari dito. Magsumbong ka. Judith ay hindi nais na magdusa ito pagkawala. Gusto niyang ipaalam ito sa Admiralty. Naniniwala siya na ang grupo ng mga admirals ay hindi gustong makita ang walang pigil na pambobomba ng mga FAI.
Si Thunder na pinakawalan ng mga taga-Huaxia. Sa barkong pandigma ng US. Bahagyang ngumiti si Surui. Kahit na hindi niya makita ang mga kilos ni Jupiter, maaari niyang hulaan kung ano ang kanyang gagawin, ngunit walang pakialam si Surui. Kasi, may malaking surprise pang naghihintay kay Jude. Maaari mong kunin si Marshall, ngunit naisip mo na ba ang mga kondisyon? Halos malagutan ng hininga si Jupiter sa mga salita ni Surui. Anong mga kondisyon? Naisip ni Jude na napagkasundoan na ng pamilya Marshall ang Huaxia. Kung nag-uusap pa sila, paano niya siya susunduin? Ito ay isang napakasimpleng katotohanan. Sinabi ni Surui. Magbabayad ka gamit ang isang kamay at ihahatid sa kabilang kamay. Kung gusto mong kunin si Marshall, kailangan mong magbayad ng ilang halaga. Surui, ikaw ito ay medyo sobra. Galit na sabi ni Jupiter. Hindi, Teniente General Jude, kung sa tingin mo, mali ka. Tumigil si Surui at nagsalita ng isa pang pangungusap na ikinagulat ni Jude. Dahil, ang mas matinding mga bagay ay darating pa rin. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Surui. Isa sa mga frigate sa Kabanata 4 na fleet ay gumawa ng isa pang malakas na putok. Tiningnan ito ni Judith mula sa malayo, at may makapal na itim na usok na tumataas mula sa kuta ng frigate. Kabanata 2603. Walang kulang sa mga sorpresa. Pakiramdam talaga ni Teniente General Jude ay nababaliw na siya. Matapos salakayin ng isang destroyer, isa pang frigate ang sumabog. Ito ay isang ritmo na nagpapabaliw sa mga tao. Ang punto ay, ang kanilang radar ay nagpapakita na ang lahat ay normal, at wala silang ideya kung saan nanggagaling ang gayong pag-atake. Siya ay pinalo ng 2 beses sa isang hilera ng walang ulo, at si Jude ay labis na naagrabyado sa kanyang puso. Bilangin ang lahat ng mga tenyente general sa US Navy, Land at Air Forces. Ang hudikatura ay medyo bata at malakas din. At ang kanyang mga prospect sa hinaharap ay walang limitasyon. Kung maaari niyang pamunuan ang Kabanata 4 na fleet upang ipagpatuloy ang kaluwalhatian ng US Navy. Pagkatapos, sa hinaharap, siya ay maayos na papasok sa pangkalahatang punong tanggapan ng buong larangan ng militar ng bansa at maging isang pivotal figure. Sa tulong ng makapangyarihang pamilya Marshall, ito ay halos isang bagay ng kurso para sa Jude upang makamit ang ganitong uri ng tagumpay. Ngunit ngayon ay tila magbabago na ang maayos na paglalayag na ito, at maaari pa nga itong biglang magwakas. Ang sagot ay napakasimple. Sa nakalipas na napakaraming taon. Kahit na sa ilang mga lokal na digmaan, wala sa 4 na barko ng Kabanata 4 na fleet ang nasira. Sa pagkakataong ito, 2 barko ang direktang inatake. Bagamat hindi pa alam kung malubha o hindi ang trauma na dulot ng pag-ataking ito, sa kasalukuyan, ang mukha ng US Navy ay lubhang napinsala. Ayaw ni Jude na makita ang ganoong bagay, ngunit, sa ngayon, wala pa siyang magandang solusyon. Ang kaaway ay tila natutunan ang sining ng invisibility, nagtatago sa dilim upang hindi niya malaman. Umakyat ang itim na usok mula sa 2 barko. Ito ay isang kawaila-hilakbot na bagay. Ngunit ang pinakakahila-hilakbot na bagay ay darating pa. Dahil ngayon Jupiter ay hindi alam sa lahat, ito ay mangyayari sa susunod. May Chapter 3 din at inatake din ang Chapter 4. Wala talaga siyang laman sa puso niya. At, sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang mga alalahanin ni Judith ay malamang na maging katotohanan. Ang destroyer ay inatake ng mga torpedo at ang frigate ay hindi maipaliwanag na sumabog, kaya ang cruiser ang susunod, at ang huling malas na sasakyang panghimpapawid. Paano mabibigo ang advanced detection device ng US Navy na matukoy ang pag-atake ng kaaway ng maaga? Si Jude ay hindi kailanman nakipaglaban sa gayong labanan. Isang hindi mapigil na lamig ang bumangon mula sa kanyang gulugod, at ang lamig na ito ay mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan. Mas gugustuhin niyang makipag head-to-head confrontation sa aircraft carrier formation ng Huaxia, at ayaw niyang matarante sa gayong walang kabuluhang pag-atake. Sa hindi maipaliwanag na pagsabog ng 2 frigates ng Kabanata. Ang kasalukuyang sitwasyon ay naging napakalinaw kay Jupiter. Siya ay nasa isang ganap na kawalan, at walang bargaining chip upang pigilan si Surui. Tama ka, at sigurado, mas maraming matinding bagay ang darating pa. Halos magngalit ang ngipin ni Jude at sinabi ito sa telepono. Dumanas ng 2 magkasunod na pag-atake. Dalubhang nagdulot ng karangalan ng Kabanata 4 na fleet.
Ang mga hukbong pandagat ng US na iyon ay hindi pa na-atake ng ganito. At lahat sila ay naghahanda na agad na maglunsad ng mga missile upang pasabugin ang pagbuo ng sasakyang panghimpapawid ng Huaxia na hindi makita. Gayunpaman, ang mga sundalong ito ay maaaring maging mapusok. Ngunit hindi magagawa ni Judith. Magagamit nga niya ang kanyang autoridad para maghulog ng ilang bomba sa tuktok ng aircraft carrier formation ng Huaxia. Ngunit ang mga kahihinatnin ay tiyak na hindi maiisip ng judicial. Higit pa rito, kung ang mga pagsabog na ito ay hindi sanhi ng armada ng Huaxia, ngunit sa pamamagitan ng templo ng araw. Pagkatapos ay binomba ni Judith ang mga barko ng Huaxia ng walang pahintulot, na nagdulot ng kaguluhan sa relasyon sa pagitan ng dalawang malalaking kapangyarihan, kung gayon ito ay malamang na maging sanhi ng mga ito. Sa pamamagitan nito, hukumang militar. Kung dumating ang oras na iyon, ang karera ng militar ni Judith ay matatapos. Ngunit ngayon, malamang na umunlad ang mga bagay sa direksyong ito na walang gustong makita. Haha, Mr. Judith, nasiyahan ka pa ba sa pagbati ko? Nakangiting sabi ni Surui. Sa totoo lang, kung makikita ni Jupiter ang eksena sa paligid ng Surui, matutulala siya. Dahil, nang si Surui ay nasa telepono, sina Zhang Yuken at Wang Hoxing ay nakatayo sa tabi niya, at ang mga general ng dalawang republika ay tumingin kay Surui na may nalilitong tingin. Hindi nila inaasahan na talagang pipiliin ni Surui na atakihin ang US Chapter 4 Fleet. Sa harap ng US Navy, na naging invincible sa loob ng mga dekada, talagang nangahas si Surui na pukawin ito anuman. Bukod dito, bago ang pag-atake, hindi nakipag-usap si Surui kina Zhang Yuken at Wang Hoxing. Ginawa niya ito sa kanyang sarili. Nagkatinginan sina Wang Hoxing at Zhang Yuken at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Gayunpaman, ang pagkagulat ay napalitan ng isang ngiti. Wala sa kanila ang nagalit dahil sa hindi autorisadong aksyon ni Surui. Kahit na hindi dahil sa kanilang katayuan, ang dalawang general ay gustong gumawa ng katulad na bagay, at gusto nilang patayin ang kay-abangan ng Kabanata 4 na fleet gamit ang mga kanyan. Ginawa ni Surui ang gusto nilang gawin ngunit hindi niya magawa. Huling hinampis ni Judith ang mesa at galit na sinabi sa telepono, kung welcome gift ito, sa palagay ko ay matagumpay mo akong nagalit. Ubo-ubo, si Surui ay umubo ng 2 beses. Pagkatapos ay nagpatuloy. Mr. Judith, sa simpleng pag-uusap natin ngayon, nalaman ko na parang may maliit kang problema, ibig sabihin, mukhang mapusok ka, at laging gustong magdesisyon sa maikling panahon. Matapos marinig ang mga salita ni Surui, si Judith ay likas na nakaramdam ng masamang pakiramdam sa kanyang puso. Ano ang gagawin mo? Pinabalaan ko kayo, ito ang ika-4 na fleet ng Estados Unidos, huwag kang magpakagulo. Pinipukaw mo ang autoridad ng buong Estados Unidos. Napangiti si Surui ng mapanlate. Ang pangungusap na ito ay nagsasabing mukhang masyadong boring, na atake ko na ang 2 barko, at naging malinaw ang aking saloobin, hindi ba? Nabalot na naman ang lalamunan ng mga salitang hindi sinabi ni Judith. Oo, 2 beses nang magkasunod na umatake ang mga tao, ngunit pinagbabantaan pa rin niya ang kabilang partido ng mga salita tulad ng provocation of American authority. Kapaki-pakinabang ba ito? Hindi imposibleng magsabi ng mga pananakot, ngunit ang pagsasabi nito ay magiging katatawanan ka lang. Pangako, babayaran mo talaga ito, sigurado. Galit na sabi ni Judith. Sa totoo lang, walang kabuluhan ang galit na ito. Ang 2 magkasunod na pag-atake ni Surui ay halos mapaikot ang buong Kabanata 4 Fleet. Kapag hindi mo alam kung saan nanggagaling ang iyong kalaban, walang saysay ang ganitong uri ng galit. Parang sobrang katawa-tawa. Hinihintay ko ang paghihiganti mo. Sarcastic na sinabi ni Surui. Siyempre, dapat malinaw sa iyo na hindi ka dapat maghiganti sa armada ng Huaxia. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, ako ang mangguna sa pag-atake. Kung ano ang gagawin mo para sa templo ng araw, ikaw ay mali at ang utang ay magiging iyo, tandaan na hanapin ako. Sa palagay ni Judith ay walang kinalaman ang bagay na ito sa Huaxia Fleet, ngunit, sa hindi malamang dahilan, may mahinang pakiramdam sa kanyang puso, tila totoo ang sinabi ni Surui. Hindi kaya naging napakalakas ng templo ng araw. Nagawa ba nitong tahimik na kumpletuhin ang pag-atake sa 4th Fleet ng US Chapter?
Kung ito ang katotohanan ng bagay, kung gayon ang templo ng araw ay hindi isang ordinaryong puwersa sa madilim na mundo, ngunit isang super militar na organisasyon. Nagsumikap si Judy na pigilan ang galit sa kanyang puso, at sinabi sa malalim na boses. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ngunit naipadala ko na ang balitang ito sa US Navy Command. Naniniwala ako na malapit nang malaman ng mga matataas na opisyal ng bansa ang balita ng pag-atake sa Kabanata Ivy Fleet. Sa oras na iyon. Sa oras na iyon. Sa tingin mo ba ay makakagawa ka ng walang ingat na pag-atake sa armada ng Huoxie? Pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata at ngumiti, na may malakas na panunuya sa kanyang mga salita. Tingnan muna natin, kung matagumpay na naipadala ang mensaheng ipinadala mo sa Navy Headquarters. Ano? Matapos pakinggan ang mga salita ni Surui, naramdaman ni Jupiter na hindi maganda ang kanyang buong katawan. Agad niyang sinulyapan ang nasasakupan na nagpapadala ng mensahe kanina. Ngunit nakita niyang pawis na pawis ang nasasakupan sa harap ng screen. May dilaw na progress bar sa screen. Paano paandarin ang keyboard? Ang progress bar na ito ay parang sinakal ng leeg, at hindi ito gumagalaw. Hindi pinansin na siya ay nasa telepono pa rin, si Jewett ay agad na pinagalitan. Damn, what the hell is going on? Tumalikod ang nasasakupan at pinunasan ang ulo. Puno ng kahihiyan ang pawis niya sa mukha. Sir, hindi maipapadala ang mensahe. Palaging nakablock. Laging nakablock. Nang marinig ito ni Jupiter ay nagalit na siya at nag-iba-iba. Mas matindi. Paano ito nangyari? Paano maorang ang impormasyon ng ating panloob na sistema? May common sense pa si Jewett. Ganun din ang departamento, kung may problema dito, hindi malalaman ng mga technician doon. Kung ganun, mukhang nag-isip si Jewett. Ang aming sistema ay nahak. Tigaw ng nasasakupan. Alam kong nahak ito. Napakalungkot ng boses ni Jewett. Gayun din, hindi lang dapat ang Chapter 4 Fleet ang nilusob, kundi ang US Navy Command. Pagkasabi nito ni Jude, tumahimik ang buong tulay, parang may nahuhulog na karayom. Sa katunayan, kung ang sinabi niya ay totoo, kung gayon ang katotohanan ito ay masyadong nakakagulat. Ang sistema ng komunikasyon ng US Naval Command ay nahak. Maaari bang maging mas nakakagulat ang balitang ito? Feeling ko ito yung the scene na pwede lang lumabas sa movie actually nangyari kay Jewett at this time. Tumawa si Surui. Paano, Mr. Jewett? Sabi ko, huwag kang magmadali sa paghusga. Kapag sa tingin mo ay malalayo na ako, baka mas marami pang kabalbalan ang naghihintay sa iyo mamaya. Nang marinig ang mga salita ni Surui, hindi napigilan ni Judith na mahilo. Damn, nang naisip niyang sobra na ang pag-atake sa maninira ni Surui, nahanap niya siya sa isasalakayin niya kaagad ang frigate. Nang malaman niya na ang pag-atake sa frigate ay hindi mapapatawad, nalaman niyang talagang sinalakay ni Surui ang sistema ng komunikasyon ng US Navy. Espesyal talaga ang binatang ito. Walang kulang sa mga sorpresa. Kabanata 2604. Isang hakbang ay binibilang-bilang 3 hakbang. Tuloy-tuloy na nahulog si Judy sa mga hukay, kumakain ng mga bitag hanggang sa mabusog ka. Sa tuwing iniisip niya na masyadong malayo ang mararating ni Surui, magkakaroon pa ng mas maraming nakakatakot na bagay na naghihintay sa kanya. Si Jewett ang unang nakipagdeal kay Surui ng kabanata, ngunit lubos na nasiyahan siya sa binatang ito. Maaari niyang asar ang mga tao sa ilang minuto. Nilusob mo ba talaga ang sistema ng US Navy? Alam ng hudikatura na kung magbibigay ng positibong sagot si Surui, ito ay talagang isang malaking butas sa kalangitan. Kung hindi mo sasabihin, hindi ko sasabihin, baka hindi ito mapansin ng kabilang panig. Sabi ni Surui na may nakapikit ng ngiti. Gayunpaman, paanong hindi iuulat ni Judith ang bagay na ito sa Navy Headquarters? Ito ay imposible lamang na itago. Siyempre, hindi natatakot si Surui na ibunyag nila ito. Paano mo nagawa ang lahat ng ito? Tanong ni Jewett sa malalim na boses, habang iniisip niya iyon, lalo siyang natakot. Hindi nakakagulat na ang kanilang mga destroyer at frigates ay hindi nakakita ng anumang mga pag-atake bago sila nataman. Dahil ang kanilang mga sistema ay nahakat lahat ng mga instrumento sa pagdetect ay nasa ilalim ng kontrol. Ito ang kawalan ng pagiging masyadong matalino. Ang mga high-tech na tool na ito ay napakatalino. Bagamat maaari nilang lubos na makatipid ng oras at gasto sa pinag-isang pag-i-schedule. At pagbutihin ang kahusayan sa isang malaking lawak.
Kung ang isang super expert ay sumalakay sa sistemang ito, kung gayon hanggat ang linya ng depensa ng sentro ay nasira, ang ibang mga sangay ay walang laban. Ngayon, ito ang sitwasyong kinakaharap ng Chapter 4 Fleet ni Jude. Hindi kontrolado ng kaaway ang kanyang sistema ng Kabanata 4 na Fleet Squadron, ngunit direkta at tahimik na pumasok sa pangunahing hub ng Navy Headquarters. Hindi ito katulad ng Arabian Nights. Ito ay isang eksena na maaari lamang lumabas sa mga pelikula. Ngunit lahat ng ito ay talagang nangyayari, at talagang nararamdaman ng hudikatura na ang kanyang buong pagkatao ay hindi maayos ngayon. Kung mayroon kang sinseridad na matuto, maaari mong bayaran ang tuition fee na 10 milyong US dollars ngayon, at maaari kong ituro sa iyo ang partikular na paraan. Nakangiting sabi ni Surui. Ang pakiramdam ng pagiging in control. Ano ba ang nangyayari? Ungol ni Jupiter, naramdaman niyang pinaglalaroan siya ng mga salita ni Surui. Tila ayaw ni Surui na magpatuloy sa pagbebenta, nakangiti niyang sinabi. Ito ay isang espesyal na paraan ng conversion ng signal. Sa madaling salita, kapag ang ating dalawang tawag ay konektado, ang iyong sistema ay mayroon ng isang bukas na kalsada ang binuksan sa akin. Ang sagot ni Surui ay nagpanginag kay Joet. May ganoong operasyon. Ito ay hindi naririnig. Siya pala, ang Kabanata 4 na Fleet Deputy Commander, ang personal na nagbukas ng pinto ng sistema sa kaaway. Sa sandaling ito, halos hindi mahawakan ni Jupiter ang kanyang mobile phone. Sa totoo lang, ayon sa mga regulasyon, hindi niya dapat gamitin ang kanyang mobile phone para makipag-ugnayan kay Surui nang walang pahintulot. Gayunpaman, dahil sa kanyang kasab-ika na iligtas si Marshall, inilagay ni Judicial ang panuntunang ito sa likod niya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang pagbabantay ay malinaw na hindi sapat. At ang Tenyente General ay hindi iniisip na ang templo ng araw ay nagawang salakayin ng sistema sa napakabilis na bilis sa isang hindi kapani-paniwalang paraan. Ang panloob na sistema na labis na pinalakas ng hindi mabilang na mga eksperto, sa harap ng templo ng araw, ay parang isang piraso ng papel. Walang pagkakaiba. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pinto sa sistema ay binuksan ni Judith. Kung hindi niya gagawin ang tawag na ito, hindi makakahanap ng paraan ang kalaban para kumonekta sa system. Sa nakalipas na 3 oras, si Judicial ay gumawa ng maraming tawag sa mobile phone ni Surui, at ipinadala ang kanyang sarili sa pinto na parang nasa poste siya. Kung ang katotohanan ito ay mabubunyag sa wakas, kung gayon ang Judicial will ikaw ay paparusahan ng maayos. Bagamat hindi ka makukulong, tiyak na matatapos ang karerang ito sa militar. Sa sandaling ito, si Jupiter ay basang-basa sa malamig na pawis, at ang mga damit sa kanyang likod ay basang-basa ng pawis. Tinira ng tawag na ito ang kanyang kinabukasan. Kahit na hindi salakayin ang mga maninira at frigate, mula ngayon, hindi magiging ligtas ang Judicial Special. Hindi nakakagulat na hindi sinagot ni Surui ang telepono ng mahigit 2 oras. Lumilikha siya ng oras ng paghahanda para sa huling pagsalakay na ito. Matapos ang lahat ng paghahanda para sa nanghihimasok, sinagot ni Surui ang telepono. Ang Moldite na ito, na gumagawa ng mga bagay ng magkasama, ay naghukay ng sinkhole ng hindi nalalaman. Mayroong literal na 10 milyong mythical beast na tumatakbo sa puso ni Jude. Ayaw niyang makaharap muli si Surui sa buhay niya. Sa oras na ito, si Jude ay lubos na nagtataka. Hindi nakakagulat na ang kalaban ay nagawang maging isa sa 12 Diyos sa madilim na mundo ng kanluran sa murang edad. Sa IQ na ito, hindi niya papatayin ang kaaway. Good luck. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Maaaring hindi ka panipaniwala ang pakiramdam mo sa lahat ng ito. Ngunit ang kailangan kong sabihin sa iyo ay, nakangiting sabi ni Surui. Ngayon, ang henyong hacker na sinira ang iyong system. Minsan ay matagumpay na nahak ang North American Air Defense System na may isang laptop lang. Oo, tama ang narinig mo. Isang tao, isang computer, iyon lang. Natahimik si Judy nang marinig ang balita. Ito ay mas nakakagulat kaysa sa panghihimasok ng Navy Headquarters System. Naglingkod ka ng maraming taon. Imposibleng hindi alam ang tungkol sa sistema ng pagtatanggol ng hangin sa North America. Ang hirap ng pagsalakay sa bagay na ito ay mas mahirap kaysa sa ginagawa niya ngayon. Sinabi ni Surui. Siya ay pinaghahanap ng Estados Unidos dahil dito. Siyempre, mas dapat siyang pasalamatan ng Estados Unidos. Kung hindi,
Ang kanilang grupo ng mga nangungunang eksperto sa computer ay hindi kailanman makakatuklas ng mga butas sa sistemang ito sa kanilang buhay. Ang hacker na sinira ang sistema ng pagtatanggol ng hangin sa North America ay sa iyo na ngayon. Pamyubula pa rin ang malamig na pawis ni Jewett. Ang kanyang psikolohikal na depensa ay halos ganap na nawasak. At ang kalmadong karakter na kanyang nilinang sa larangan ng digmaan sa mga nakaraang taon ay ganap na nawala sa sandaling ito. Nasira niya ang air defense system noong panahong iyon. At inabot siya ng 2 buong araw para maghanda. At ngayon ay nilagyan ko na siya ng technical team. Kaya 2 oras lang ang inabot niya para masira ang iyong naval system sa pagkakataong ito. Umiti si Tsurui, at ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Hindi siya nag-aalala na ang kabilang partido ay maglalabas ng balita. Kung hindi ito makokontrol, malalaman ito ng US Navy Command maaga o huli. Ang dapat gawin ni Tsurui ay gamitin ang balitang ito bilang check and balance. Ano ang check and balance? Napakasimple lang, gustong masiguro ni Tsurui ang sarili niyang kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa Estados Unidos, bilang isang superpower, na salakayin ang 2 pangunahing barko ng US Chapter 4 Fleet at matagumpay na nasugatan ang isa't isa. Imposibleng hindi sila makapaghiganti kay Tsurui pagkatapos ng insidente. Kahit na hindi nila mahanap si Tsurui, ang templo ng araw ang magiging pantirya ng kanilang galit. Kung ganoon, hindi magiging mapayapa ang ikalawang kalahati ng kanyang buhay ni Tsurui. Sa makatuwid, dapat protektahan ni Tsurui ang kanyang sarili. Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? Siyempre, kailangan mong magpakita ng lakas para mapabilib ang kalaban. Sa pagkakataong ito, maaari niyang salakayin ang sistema ng command ng hukbong dagat at gawing bingi at bulag ang US Chapter 4 na fleet. At sa susunod, maaari ring gawing parehong kapalaran ni Tsurui ang Chapter 7 Fleet Chapter 8 Fleet. Kapag bingi at bulag ka na, hindi ka lang mabubugbog. Ang iba pang mga bagay ay hindi madali. Sa maraming pagkakataon, ang mga aksyon ni Tsurui ay magkakaugnay. Nang gumawa siya ng isang hakbang sa kabanata, naisip na niya kung paano gawin ang huling hakbang. Siyempre, hindi ito ang estado sa lahat ng oras. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay madalas na gustong makipagsapalaran. Ngunit sa pagkakataong ito, tunay na naunawaan ni Jude kung ano ang ibig sabihin ng gawin ang bawat hakbang at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging hindi nagkakamali. Hindi bababasa, ang mga aksyon ni Tsurui ngayon ay humadlang sa kanya na makahanap ng anumang mga butas o anumang contra-offensive na puntos. Si Jot, isang lawin, ay pinahirapan ni Tsurui ng walang kaunting init. Mahal na Ginoong Jot, sa palagay ko ay dapat kang mabaigo ngayon, ngunit maaari kong ipakita sa iyo ang isang malinaw na landas. Nakangiting sabi ni Tsurui. Ipakita sa US Vice Admiral ang isang malinaw na landas. Kung may ibang nakikinig dito, tiyak na papagalitin nila si Tsurui dahil sa pagiging ignorante nito. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi inisip ni Judicial na nililibak siya ni Tsurui. Inabangan pa niya ang susunod na gagawin ng kabilang partido, kung ang bagay na ito ay maaaring itago mula sa Navy Headquarters, hindi bababasa, hindi pa nila ito napansin. Pinaikit ni Tsurui ang kanyang mga mata at ngumiti, parang tusong fox. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Lieutenant General Judicial ang pakiramdam na nakahawak siya ng straw na nagel iligtas buhay, at malakas ang tibok ng kanyang puso. And what I can guarantee is that from now on, walang makakamonitor sa phone calls between you and me. Alam ko, walang Chapter 3. Ang boses ni Tsurui ay tila may magic power, ang hindi maipaliwanag na tukso na iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Jewett. Anong kailangan mong gawin ko? Tinadya at mabangis na sinabi ni Jupiter, na halatang nagdala ng elemento ng pag-arte. Ginawa ito para makita ng mga nakapaligid na subordinate. Sarcastic na tumawa si Tsurui. Oo. Ito ay sapat na makatotohanan. Kaya kahit na hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo, dapat mong maunawaan na ang susunod na pinakamahalagang bagay ay ang linlangan ka. Itong mga subordinate, kung tutuusin, sila lang naman ang nakakaalam ng interception ng mga balita, di ba? Totoo yan. Si Teniente General Judicial ay wala ng kahit katiting na galit sa kanyang puso, ngunit nagsimulang harass. Hinawakan ni Tsurui ang kanyang ilong at umalis. Ang una kong naisip ay gawin itong isang paraan ng pagliligtas sa aking buhay.
Hindi bababa sa gawin ang bansa sa likod mo na matakot sa akin at huwag maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ngunit ngayon ay tila maaari akong magkaroon ng isang mas mahusay na pagpipilian. Nakangiting sabi ni Surui. Anong gusto mo? Nagsimula pa ngang manginig ang boses ni Juet dahil sa bilis ng tibok ng puso. Tiyak na hindi ito ang dapat niyang kasama, ngunit hindi niya ito makontrol. Grabe talaga ang ganitong klaseng gaffe. Mayroon lang akong isang tanong, isang multiple choice na tanong upang maging eksakto. Nakangiting sabi ni Surui. Handa ka bang maging tapat sa pamilya Marshall, ngunit kailangang ma-court martial, o panatilihin ang ranggo ng Tenyente General, ngunit ipagkanulo ang pamilya Marshall? Nang marinig ang pangungusap na ito, para itong dumadagandong na pagsabog sa isip ni Tenyente General Judicial. Kabanata 2605. Hindi lang ito ang kapangyarihan ko. Napaharap sa multiple choice na tanong ni Surui, hindi umimik si Watt ng mahabang panahon. Sa sobrang gulat niya ay hindi niya alam ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, ang pagtataksil sa pamilya Marshall ay isang bagay na hindi kailanman naisip ng Vice Admiral. Siyempre, sa isang kahulugan, ang pagtataksil sa pamilya Marshall ay katumbas ng paghihiwalay ng landas sa US Navy. Hindi ibig sabihin na ang kapangyarihan ng pamilya Marshall ay umabot sa punto kung saan kailangang makinig ang hukbong dagat sa kanila. Ngunit dahil kung papayag si Jupiter sa kahilingan ni Surui, siya ay makokontrol na lamang ng Surui mula ngayon. Hindi na siya makokontrol ng US Navy o ng pamilya Marshall. Isa lang sa dalawang pagpipilian, mahirap ba? Tinabi ni Surui na may singkit na mga mata matapos marinig na walang sagot sa loob ng mahabang panahon. Ang hirap talaga. Siyempre mahirap. Ito ay pagsuko ng kalahating buhay na paniniwala at pagbabago ng mga halaga mula sa kapanganakan hanggang sa kasalukuyan. Ginoo, Juet, napakahalaga ng oras ko. Tinuro ko na ang daan papunta sa iyo. Kung gusto mong sumunod ay ibang usapan, sabi ni Surui. Kailangan ni Juet ng oras para pag-isipan ito, ngunit ngayon ay hindi na siya bibigyan ni Surui ng oras. Sa tingin ko alam mo rin kung nasaan ang aircraft carrier ng Huaxia. Pumunta dito sakay ng helicopter. Kung magde-delay ka pa. Natatakot akong mababaliw ang American mainland. Tumiti si Surui, sabi. Nakahinga ng maluwag si Juet dahil naramdaman din niyang kailangan niyang magpa-interview kay Surui. Ayaw niyang sundin ang ayos ni Surui, pero ayaw din niyang matapos ang kanyang karera sa militar. Anong dilema? Bahagyang hininaan ni Surui ang kanyang boses. Siyempre, Mr. Marshall. Dapat mong tandaan ang sinabi ko sa iyo noon. Dapat mong malaman na ang balita ng pagsalakay natin sa US headquarters ay hindi maaaring ilabas. Kung hindi ako nagkakamali, lahat ng tao sa tulay ay alam na ang balita, tama ba? Bahagyang lumubog ang puso ni Jude. Alinman sa bibig nila o habarin ang iyong uniforme ng militar. Si Surui ay palaging nakangiti, at ang kanyang mga salita ay palaging puno ng kontrol. Siyempre, habang ang uniforme ng militar ay nag-alis, at ang iyong ranggo ng tenyente. Pagkatapos magsalita ni Surui, ibinaba niya ang telepono. Ang judicial ay nagtatampok ng madilim na ekspresyon. Matagal siyang nakatayo sa tulay. Tahimik na pinagmamasdan ng lahat ng mga nasasakupan ang kanilang mga nakatataas. Naghihintay sa kanyang mga utos. Kung tutuusin, ang pangunahing sistema ay sinalakay, na talagang nakakagulat, at ang mga subordinate na ito ay nasa estado din ng pagkalito, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagkaraan ng ilang minuto, umarap ang judicial specialist at sinabing, kailangan kong iulat ang bagay na ito sa aking mga nakatataas, bago dumating ang pangwakas na desisyon. Ang panghihimasok sa system ay dapat panatilihing mahigpit na confidential, at walang sinuman ang pinapayagan. Ilabas mo. Mapagpas siya ang tono ni Juet at nagulat ang lahat. Nang matapos magsalita si Jude ay lumabas na ito na tila nasa telepono. At tahimik pa rin ang tulay. Naglakad si Jude papunta sa deck, at walang tao sa paligid. Parang may sinasabi siya sa telepono, pero sa totoo lang, hindi na dahil ang telepono. Oo, nagpapanggap lang siyang nagsusumbong sa mga nakatataas. Makalipas ang 10 minuto ay pumasok na siya. Pagkatapos tumingin sa paligid, sinabi ni Juet. Nalaman na ng punong tanggapan ang tungkol sa bagay na ito. At ang kanilang saloobin ay dapat panatilihing mahigpit na confidential ang bagay na ito at hindi dapat i-leak.
Ngayong alam na namin ang bagay na ito, ikaw lamang ang mga taong nasasangkot. Kung ang kalahati ng isang salita ay tumagas, ang lahat ay tungkol sa iyo. Bawat isa sa inyo. Masasabing malakas ang banta na ito. Nanginginig ang puso ng mga nasasakupan. Sa kasong ito, syempre hindi sila maglakas loob na magsalita ng walang kaparerekon. Huyain mo ito, lunokon mo, at mabulok sa tiyan mo. Huwag kailanman banggitin ito sa sinuman. Hindi kailanman. Putol ni Jewett. Sa sandaling ito, ang kanyang kamahalan bilang deputy commander ng fleet ay agad na nahayag. Ihanda ang helicopter, ako mismo ang pupunta sa aircraft carrier ng Huaxia para makipag-ayos. Huminto si Watt at muling nagbigay ng utos. Pagkatapos marinig ito, biglang sumama ang pakiramdam ng mga nasasakupan na iyon, at nagmamadaling sinabi, Sir, hindi, masyadong delikado kung pupunta ka doon. Maaaring pigilan ka ni Huaxia. Sir, hindi po kayo makakapunta, pwede po kayong mag-ayos na pumunta kami doon para sa inyo. Ako ay nababalisa mula sa mga subordinate na ito kung hinuhusgahan mula sa mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dapat silang lahat ay mag-alala mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa mga karaniwang araw, ang hudikatura ay napakahusay at tinatrato sila ng maayos. Ang mga taong ito ay walang ibang intensyon at patay na patay sa hudikatura. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na ang deputy commander ay may sariling maliit na abako, at ang maliit na abako na ito ay hindi maaaring malaman ng sinuman. Pupunta akong mag-isa, wala silang magagawa sa akin. Huminto si Jewett, at muling binigyang diin ang pangungusap. Nahakang system, tandaan na huwag gumawa ng anuman sa sinuman. May nabanggit. Pagkaraan ng 10 minuto, lumipad ang isang helicopter mula sa aircraft carrier ng Chapter 4 Fleet at diretsyong lumipad patungo sa Huaxia Aircraft Carrier Formation. Mabahong bata, kaya mo yan, lumalakas ng palaki ang tapang mo. Tinampal ni Zhang Yuken si Surui sa likod ng ulo. Gayunpaman, bagamat mabagsik na mukha ang sinabi ng matandang general, mukhang hindi naman ito masyadong masisi. Napakamot ng ulo si Surui at nakangiting sinabi, Sir, medyo mabigat ka? Hindi ako nagmamadali, wala pa akong oras para humingi ng report sa iyo. Nagmamadali ka, Laki. Galit na sabi ni Zhang Yuken. Halos 3 oras na ang nakakaraan mula nang sumakay ka sa barko. Tama ba? Sa loob ng mahabang panahon, tahimik ka tungkol sa bagay na ito, at sinabi mo sa akin na ang oras ay pagpindot. Bakit hindi ka na-suffocate hanggang mamatay? Si Zhang Yuken ay talagang walang magagawa tungkol sa kanyang pag-ibig. Ang ugali ni Surui sa oras na ito ay talagang nagpapatunay sa puntong iyon ng taong ito ay talagang ipinanganak na lumabag sa mga patakaran. Humiti si Surui, na para bang medyo nahihiya siya. Sa oras na ito, ang kanyang koi state ay ganap na naiiba mula noong tinawag niya ang Teniente General Judiciary. Ed, if I report now, siguradong hindi papayag ang matanda mo. Baka patayin ko muna tapos laruin ko. Bukod dito, sa pagkakataong ito ako ay nasa pangalan ng templo ng araw at walang kinalaman sa aming armada ng Huaxia. Mukhang magnanakaw ang ngiti ni Surui. Sabi mo hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Nakatayo ka sa Foxing at tinatawagan si Jude. Ang kabilang partido ay hindi magiging hanggal na isipin na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Huaxia Fleet. Tama ba? Sabi ni Zhang Yuken, at muling tinapik si Surui sa likod ng ulo. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw ay hindi mabigat, at ang kanyang tono ay tila hindi masyadong galit. Sapagkat, ang pagpuna na ito ay isang kalakaran lamang na dapat gawin. Nais din ng matandang hepe na huminga ng mabuti. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumayo sa kanyang taas. Napakaraming bagay ang dapat isaalang-alang. Ang isang maliit na kawalang ingat ay maaaring mag-trigger ng isang serye ng mga tsa. In reaction. Gayunpaman, ginawa ni Surui ang gusto niyang gawin ngunit hindi niya magawa. Kahit na una itong ginawa ni Surui, wala talagang problema. Huli na para matuwa ang matanda, paano siya magagalit? Sa digmaan. Hindi mo kailangan ang mahina ng puso. Wala sa mga sundalo ng Republika ng China ang mahiyain. At wala sa kanila ang irresponsible. Magbutas man sila ng langit, kaya nilang tumayo sa ilalim ng butas at maligo na may bumuhos na tubig ulan. Kung hindi dahil sa gawain, talagang gusto ni kasamang Zhang na mag-set up ng isang laro at uminom ng masarap. Totoo rin ito para kay Wang Hoxing.
Makatuwiran na ang commander ng pagbuo ng sasakyang panghimpapawid na ito ay dapat na hindi bababa sa isang tenyente general. Gayunpaman, bilang isang mayor na general, nakuha na niya ang gayong mabigat na pasanin, at ang senyales ay napakalinaw na. Oo, gustong gamitin siya ng mga nangungunang pinuno. Habang dinadala niya ang napakabigat na pasanin. Mas maingat si Wang Hoxing. Ang kanyang mapusok na karakter sa nakaraan ay mahusay na napigilan at nakontrol sa oras na ito. Bilang commander ng buong aircraft carrier formation. Natural, imposible para sa kanya na basta-basta mag-utos ng mga fighter jet para salakayin ang 4th Fleet ng Kabanata 4. Kahit na hindi siya nasisiyahan sa pag-uugaling ito ng Estados Unidos sa kanyang puso, imposible para gumawa ng ganyang desisyon. Gayunpaman, kaya ni Tsuruyi. Hindi lang niya inisip iyon, ngunit buong tapang niyang ginawa. At, ginawa niya. Gaano kahirap ang pag-atake sa US Chapter 4 Fleet? Gaano kalakas ang loob? Higit pa rito, ang lahat ng ito ay natupad ng hindi napapansin ng kabilang partido. Habang nakikipag-usap sa iba, binomba nila ang mga destroyer at frigate ng kabilang partido. Ito ay isang maliit na pahayag, at ito ay isang magaan na timbang. Matapos ang unang pagkabigla, napabuntong hininga si Wang Hoxing sa paghanga. Hindi niya maisip kung ano ang inatake noon ni Tsuruyi. Pagkatapos ng lahat, ang 4th Fleet ng Kabanata 4 na ay hindi isang vegetarian. Halos armado na sila ng mga pinaka-advanced na kagamitan sa mundo. Kahit na umidlip sila, imposibleng 2 beses silang atakihin ng Tsuruyi. 2 pag-atake, tumama sa 2 pangunahing barko, ang tagumpay na ito ay napakatalino. 100% rate ng tagumpay. Sa kasong ito, si Wang Hoxing ay talagang mausisa. Sa pagtingin sa binata sa kanyang harapan, isa lang ang nararamdaman sa kanyang puso, at iyon ay huli na para makilala ka. Kung nakilala niya si Tsuruyi ng mas maaga, gaano kaganda ang magiging military career ni Wang Hoxing. Napakasama ng ugali nilang dalawa. Sa katunayan, sina Zhang Yuqin at Wang Hoxing ay parehong may matapang na ugali. At hindi nila inisip kung ang hindi autorisadong aksyon ni Tsuruyi ay magsisi para sa armada ng Huaxia, o sa madaling salita, kahit na gusto nilang oo, huwag, walang pakialam. Nakangiting sinabi ni Tsuruyi. Sa totoo lang, ang pagkilos na ito ay hindi lamang reaksyon ng Sun Temple. Sa katunayan, kung pag-iisipan mo itong mabuti, mauunawaan mo na hindi ako magkakaroon ng ganoong kalaking lakas. Matapos marinig ang pangungusap na ito, sina Zhang Yuqin at Wang Hoxing ay parehong natigilan. Talagang naisip na nila ang direksyong ito noon pa. Ngunit naisip nila na ito ay malabong mangyari. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay masyadong mahalaga at napakahalaga. Napakakaunting tao tulad ni Tsuruyi na sumugod sa noo at walang ingat na nagpaputok sa 4th Fleet of Chapter. Totoong maraming pera si Tsuruyi. Ngunit hinding-hindi niya magagawang isuko ang 4th Fleet ng Kabanata ng Estados Unidos. Sumabog ng ganito ang walang utak, kahit na sa tulong ni Hawking. Ang kanyang mga mapagkukunang pinansyal ay mahirap makamit. Sino pa ang sumali? Tikas na tanong ni Zhang Yuqin.